Nagsimula sa isa, naubos ang 5, hanggang umabot ng 15. Pagdating ng 20, hindi na makatayo. Busog na busog, lubog na sa pagkaupo. Yan na nga ang sinasabi, hindi naman babae. Ano yung trip ng mga Gen Z after ng work? Cheers pare. O same na naman to? Medyo iba to. Ay, iba. Di maganda. Uy, ano yan? Si, ano naman muna? Depende kasi ano talaga siya eh. Depende rin sa kung ano yung ginagawa mo outside ng work eh. Kasi may mga tao na ano na work, trabaho lang. Work, trabaho tuloy. Work, bahay. Like pagka out ng sa work, uwi lang sa bahay. Pero may mga ano naman, may mga call center agents na as in outgoing talaga. Party, mga pag-going off. Ano yan? Inuman or club. So sino yung mga yun? Sino yung anong generation yung mga yun? Yung suki na Walang ano na generation eh. mix. Like kung yun na talaga yung ano nila, yun na talaga yung Personality. nila. Yun talaga yung ano nila. Like walang pinipiling edad eh. Pero yung parang sabihin natin yung mga boomers na 30, Umuwi 40. ka kayo, matutulog na. Di ba? 30, 40. Mga ano eh, bihira na lang sumama. Nagme-maintenance na yun, pre. Pakakapagansi sa bahay, stretching na yun eh. 30, 40, mga ano pa yan, mga bihira mo na makakasabay. Talaga. Pero kung mga team lunch lang, like sa team pag Sige, basta hindi nyo lang nakakasama. 5 mucho, normal pa ako. Ba't hindi? May po. Ay, sorry. Ay, Ba't hindi nyo lang nakakasama yung mga ganong... Siguro ano kasi, pamilyado na eh. Pamilya talaga una eh. Ayun talaga yan. Pero Yung iba, alam ko, hindi rin pamilyado eh. Meron pa mga... Pero siguro yung mga pamilyado na medyo bata-bata pa yung edad. Sabihin natin na may anak din yung isa. Talagang may mga outgoing na ano yun na sila pa yung mag-aaya sa bus, yan, inuman. Gutom, no? O, Gutom sa or gala. minsan naman, after shift, kumakain lang sa labas, ganun. Sabay, uwi na. Pero yung mga nakikita ko kasi may friend ako na nasa ibang kumpanya eh. Like parang araw-araw ata, nagbabar. Parang every after shift, magbabar talaga sila. Baka late post naman. Hindi. Backloud chaser lang. Pero grabe talaga, like nagagawa mo yun, pumapasok ang lasing. Hindi pa ako lasing. Ang hirap. Pero mahal ko siya. Ako, lang ako eh. Pasok trabaho pag uwi. Diretso ako bahay eh. Tutulog na ako nun eh. Hindi ko ma-imagine yung weekends or may trabaho ko the next day tapos nalabas ka eh. Hindi ko ma-imagine na gano'n. Pero hindi mo ako mayayaya ng gano'n. Excuse me. Outside work? Ginagawa ng mga Gen Z. Tunga nga pa. May bumili na ba ng alak? Ay, mga Gen Z muna. Pag Gen Z, gagawin ko example, sarili ko na lang. Iba-iba kasi, but currently kasi ako nag-school ako eh. So, meron akong commitment sa school. So, minamanage ko ng maayos yung oras ko kasi kukulangan ako sa pahinga talaga. Actually, kulang na eh, but may mga compromise talaga. So, mahirap yung like, galing ka sa work, diretso ka school, then bibilangin mo na lang ilang oras ka matutulog, like 3 or 4, balik ka ulit ng office. May mga ganong scenario. So, ako more on pahinga. But hindi naman nawawala yung pag-unwind, no? More on kapag may mga free time, magkakaroon kami ng mga yayaan, kakape kami, mga ganun. Mga friends ko. Siyempre, one watch minsan. Cheers pare. Then, ano ba? Yung mga ginagawa ko, like nanonood lang ako ng movie. Nanonood ako sa bahay. Ano yan? And tumutugtog ng mga, yan, pag may mga tugtog. And then also, pagka-out ng work, hindi talaga pwede mo lang pahinga kasi iba yung ano eh. Kumbaga sira na yung katawan mo, yung body clock mo dahil morning ka natutulog. So, kailangan talaga yan. Pahinga pa rin talaga.
In terms of ano naman, yung mga labas, unwind, Pare, i-shot mo pare. minsan sa tanay, ganun, right? I-shot mo. Mga rides lang. Tapos, pag nagkayaan din with friends, or kumakain sa labas. Parang yun kasi nagiging unwind namin na primary kasi may mga time talaga na sobrang stressful sa work. Or kahit hindi stressful, like, burnout lang dahil you have 5 days shift, 8 hours, ganun. Then, yun, lalabas. Kasi, malaking tulong ganun eh. Parang, nakakapag-distress yun. Parang ganun. Self-care yun. Oo. Kaya hindi dapat mawala. Ano yung sa tingin nyo yung yun lang si stereotype sa call center agent na hindi naman totoo? Ay, kanina nabanggit ko na yung pinakaunang stereotype na parang working as a call center agent or in BPO to generalize is parang ito na yung work ng walang mga options. Like, ito na yung work na dahil hindi ka tapos. Second thing is hindi ka natanggap sa ibang work. Or let's say nakapagtapos ka but hindi mo ma-pursue yung ganung work na gusto mo or ganung field. Hindi ako galit. So yun yung pinaka-stereotyping aside from dun sa mga minor naman. Like uso dyan yung mga Pero may samurai ako. number 1 na pinaka-nakikita sa social media yung mga kabet and cheating. Second is alcoholics. Pangalawa dyan eh. And then yun lang. Pero hindi totoo lahat yun. Kasi I think lahat naman ng company, lahat naman ng work, may part na ganyan. O let me say, alcoholic. So let's say, bakit sila lang ba umiinom na ganyan? Or sila lang ba yung gumagawa niyan? Hindi ba yung ibang work? Industry. Industry, yan. Yung mga nagmamasol kanina, kainom lang yung nakaraan. Inom na naman ngayong gabi. Di ba? Diba? Gabi-gabi, pampatulog nila, gin. Di ba? Hindi, may budget pa sila eh. Oo. Kumbaga, sa allowance nila, naka-daily. Nakatabi na yun eh. Sama sa budget. So, Jim, may niad ka? Sir, ang banggit na niya Rainer. Bus na pulutan eh. Pero yung talaga dati, before ako pumasok sa call center, una kong mga narinig is active daw sa sex life yung mga Dito I love you pare, I love you. Hindi naman, wala naman ako Talaga ba, G? Tingin nga! target. Ayan, hindi ko Gender na reveal. yan. Gender reveal. Hindi. Yun nga, yun yung isa sa mga parang negative na Nakadaw. na sobrang active daw na bigla-bigla may mag-aaya sila. Wala naman akong mga decente naman yung mga... Baka nabago na? Hindi ko alam, baka yung... Baka nawala na yung ganung dating sistema. Natanggal na yung ganung culture. Pero, di natin alam. Hindi ko alam, pero... Di natin alam. Pero yung mga kabitan, yung cheating, yan may nakikita akong ganyan. Wala pa naman na sobra yun. Pero Talaga? Wala. I mean, ewan ko malinis yung nilalabas ka agad yung issue para hindi na umabot sa Pero wala eh, kasi yun yung na-expect ko na parang papagising ng work. Yung mga ganyang may init na kiss-kiss. bago ka mag-start ng shift. Uy, alam mo ba, may mga Kiss-kiss na agad. May one time na nangyari, nagsuntukan na sa labas ng ng building kasi parang pinupormahan nila yung may jowa. Ayun. Yun lang yung unang, wala naman, magandang kaganap. Magandang naman. Yung mga excited ng gano'n lang. Hindi, si Bak yun. May nasibak doon. Wala. Nalipat ng building. Nalipat. And then, yun lang. Pero yun lang, saan talaga cheating man. Parang wala akong ganun talaga sa akin. Parang siya, sabihin na natin na Isa pa tayo o banlaw na? 1 out of 10 siguro naman na makikita mong tao, kung madadaanan mong tao na Nasa building. nasa building na may ganun issue. Pero hindi naman na to the point na sobrang lala na yung pang teleserye nilalaban talaga na. Parang lang siguro. Hindi kasi parang yung parang may period na itong year na to, lahat may mataas yung demand sa nurse, gano'n. So parang yun. Itong nung bumutok yung BPO,
after ilang years, pumutok yung ganong issue na itong mga BPO agents, ano to, yung active nga yung sex life. After nun, marami akong naririnig na hindi totoo yan. Hindi naman totoo. Pero sabi, 0.5 na lang, 0.5 out of 10. Siguro pasok sa ganyan, sa ganyan issue. So medyo boring na siya, ganun. Oh, boring na chismis na yun. Wala na sa working, nasa tao na lang. Sa tao na lang yun. Hindi na mabago, galit na yun. Career-wise, ano masasabi niyo sa career path para sa mga BPO agents, mga BPO employees? Career-wise, yun nga, binention ko kanina na mabilis nga yung promotion. Mabilis ang promotion talaga. As in, kung nagpe-perform ka naman talaga, madaming opportunity. Like sa ibang department, pwede ka na ma-hire sa ibang department. Depende na lang kung ipo-pursue mo talaga. So, nasa tao din siya. Pwede magpulutan ng burger? Pero, Cut muna kita. Sa company nyo to, yung sinasabi mo is general din siya, pwede rin sa ibang company, ganun din, mabilis din mag... mabilis mag-promote talaga sa akin. Kasi, sa BPO kasi, come and go yung mga empleyado eh. Grabe sila mag-hire, pero yung attrition din, yung mga nagre-resign, maramihan din yun. Tapos minsan, depende sa needs ng kliyente. Sabihin natin yung kliyente mo from US, kailangan ng ganitong numbers ng mga empleyado. Ibig sabihin, kailangan din nila ng numbers pa para mag-train, numbers ng magiging team leader. So, yung mga yun, may mga kumpanya na imbes na mag-hire externally, nagpo-promote sila internally. So, performance-based talaga siya pagdating sa Sama pa rin, bili tayo yelo. sa promotion. Pero yung iba performance talaga yung titig ng talaga may iba talaga may kapit lang talaga ayaw nagpo-promote. Pero yun, mabilis mo-promote sa loob kung magaling ka talaga mo. Kasi kung na-promote ka, yung workload, mas, syempre, dadami yun. Madami. Pero, worth it naman yung increase ng compensation na dinagdag or... Depende Depende sa kumpanya. Hindi kasi pare-pares. Hindi kasi para kasi. Pero sa career, maganda siyang career. Mabilis ka makapasok sa loob. Kasi top skills ang kailangan mo. Yung iba, product knowledge, turo na lang sa'yo. Kung career lang, okay naman siya para sa akin. Kung kaya mo magtiis dun sa So, sa loob. Uy, yung taas naman yan, babaan mo lang. Tsaka, uso naman yung company hopping eh. Di ba? Kahit ata sa ibang kumpanya, yung pag lumipat ka sa iba. basta come and go, Kasi kami go talaga, parang itong ahente na to, naging katrabaho mo doon sa isang... dami ng ID niyan. Sabi, Lanyard yan, nakapila na. sabi, makikita mo kung nandito ka ulit. Parang Rainbow na yung lanyard. paikot-ikot lang yun eh. Parang pinapalaki lang nila yung value nila as an employee. Hap lang silang hap sa Kasi bit-bit mo yung experience daw eh. experience ng business mo. Yung pala, wala pala